Hi there mga beloved kong soulmates. Kumusta po kayong lahat? Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi pong nanonood, nakaabang at nagbibigay na nakakatuba sa puso ng komento. Maraming salamat po. Sa ating mga new subscribers, welcome po sa ating channel, sa ating mga returning viewers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos na pagsasamahan. Sige po, ang ating pong reading ngayon ay Christmas Day Special. Bonus reading po para sa araw ng Pasko, para sa ating mga nasa sign ng Aries. Ulitin ko, Aries, para sa inyo to. Ano ba ang regalo sa inyo ng universe sa araw ng Pasko? Tingnan natin sa ating reading sa inyong mga baraha. Sige, huwag na natin papatagalin pa. Kukunin na natin ang iyong 10 baraha, Aries. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Aries. Kapag bago po kayo sa ating channel, ay kumukuha po ako ng 10 baraha na siyang interpret natin ang mensahe base sa energy na ibibigay sa atin ng universe. At tuloy-tuloy po, diretso na kukunin natin ang mga baraha para hindi na po tayo mag-shuffle at para hindi tayo ma-distract. To those who are asking na bakit parang ang gulo ko daw po mag-shuffle, yes, ganyan po talaga ako mag-shuffle simula nang binuo ko tong channel na to. At hindi ko po yung babaguhin sapagkat dyan po ako komportable at dyan po tayo nakakakuha ng magagandang mga barahan na talaga makaka-resonate ang lahat. Sige po, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, meron na tayong 6. Okay, last 4. 4 na lang para sa yung Christmas Day Special Bonus Reading. Sige, kamusta kayong lahat? Ayun. Sige, ito pa 3. Sige, kunin na nga natin. Kompleto na. I know that you're so excited. Maraming salamat pala. Oh my God. Ako, hanggang ngayon na-overwhelm ako. Grabe yung response nyo. Ang views ng ating mga videos na in-upload, mga nakaraan, yung mga comments. Grabe talagang super talaga yung rocket. Talagang bumulusok pataas talaga yung views, yung subscribers, everything. Maraming salamat po sa inyo. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, shuffle natin to para mas maganda. And ilatag na natin, Aries. Grabe, talagang kahit ako na-amaze ako. I'm not expecting ng ganito magiging kabilis ang paglago ng ating channel. Talagang grabe kayo. Maraming salamat sa inyo. Sige, Aries, let's begin your special day. Christmas Day special bonus reading mo sa iyong opening card. Page of Cups. Okay. I can feel the energy here of contentment, or marami daw sa Aries ngayon ang parang kahit pa paano ay nakaka-receive na ng mga biyaya na totally hindi pa naman ito talaga yung hinahangad nila, pero parang ang nakikita dito ay parang prelude or parang preview ito sa yung mas malaking marireceive. You just need to be grateful kasi ito, kung titingnan mo Page of Cups, may laman pa siyang sabihin abundance or talagang overflowing blessings. Yan yung makakamit mo. But at the same time, up of the moment, kahit i-confirm yung Aries, merong mga dumadating pero hindi na totally, di ba, kalakihan. Pero dyan, kailangan mong matutunan na maging grateful o magpasalamat dyan sapagkat kumbaga, yan yung start. Kumbaga kung sa ulan, ambon muna hanggang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dyan yung parating para sa inyo, Aries. Okay? And napakagandang pambugan na baraha. Page of Cups is also about wish fulfillment ng mga pangarap na nais maabot. Pangalawa, oh my God, ayan na nga. Here comes the sun. Oh, Aries, tingnan mo. Andito, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang araw or the sun card is telling you, Aries, na talagang you are on the right track. Tama, kumbaga nasa tamang daan ka, magandang tama yung pinasok mo, tinahak mo na landas. Maring maybe sa mga nakaraang araw or mga nakaraang buwan ay nagtatanong ka, you are asking or waiting for the sign kung tama ba itong pinasok ko, tama ba itong gagawin ko. Well, the sun is confirming na magtutuloy-tuloy yan, magtutuloy-tuloy ang magandang buhay na meron ka. Sa mga hindi pa totally na sinasabi na, oh, bakit mahirap pa rin ako? Yes, talagang hindi naman pwedeng lahat ay makaka-resonate dito, but this is the reality na this sun card for you, Aries, will give you the confidence, lakas ng loob, tapang na dati ay hindi mo kayang gawin. Dati matagal kang nanahimik, matagal kang hinayaan ng mga bagay-bagay, but now, ngayon ay malaki na pinagbago ng buhay mo. Hindi na ikaw yung dating Aries na kilala natin, but with, pinapatunayan lang itong sun card na kayo yung tao ngayon na palaban na at the same time nakafocus na sa mga bagay na mas makaka-improve sa buhay mo.
Oh, yan. Grabe. Sunod-sunod ang magandang baraha. Ace of Pentacles. Tingnan mo pera. Hindi lang basta pera ha. Napakalaking pera ang hawakan mo. So, napakagandang card dito para sa Aries na kapalaran mo sa Pasko. It means sabihin, not only in the Christmas day, ibig sabihin, hindi literally na sa araw ng Pasko makakamit mo ito, but sa tamang panahon, the perfect time, but in the soonest time, meron talagang, sabi ko nga, di ba, kung itong Page of Cups ay parang ambon-ambon, kasi meron nga malaki talagang ibubuho sa'yo, isang biglaan, it's like a lump sum, big amount of money na talagang paparating sa'yo na maybe you kahit ikaw hindi mo in-expect na ganito kalaki, or kasi ang in-expect mo ay ganito lang, na klaseng amount, but parang magugulat ka biglang nag-double or triple. Maybe it's because yan yung din minanifest mo, and at the same time talaga nakatadhana yan para sa'yo, Aries. Okay? Ace of Pentacles. Napakalaking amount ng pera o napakalaking bulto ng blessing para sa'yo. Hanged Man. Okay, pang-apat mong baraha ay Hanged Man. So, this is a flashback. This is a throwback. Those days, mga araw na nakatenga ka or walang movement sa buhay mo, walang nangyari sa buhay mo, tapos na. So, you are entering or you are embarking on a journey of transformation, growth, talagang patungo ka, yung journey, yung biyahe na tinatahak ng buhay mo ngayon ay talagang patungo sa buhay na puno ng abundance or transformation, going through prosperity. With this Hanged Man, pinapakita lang nito na talagang lately, parang you felt that na talagang walang movement na mangyayari, parang natenga lang talaga yung buhay mo for the long time, but kumbaga ni sa hinagap hindi mo expect na malaki ang magiging transition or pagbabago ng buhay mo, because you felt that kala mo dyan na lang, hanggang dyan ka na lang talaga, may stuck ka sa sitwasyon na yan, and talagang nagulat ka, o kahit yung iba ginulat mo. Queen of Wands. Okay, Wands is all about our emotions. Nakatapat na siya dito sa right. So, I can see most of the Aries ay nag-mature na. Maturity nakikita ko dito. Noong mga nakarang readings, nasabi ko dito, di ba dati sa inyo, puro balansehin ang emotion. But now with this Queen of Wands, I can see here with the hawak-hawak mga sunflower. So, connected din siya dun sa sun. Ayun yung mga sunflower. Oh, eto may sunflower din. So, sabihin talagang, di ba sabi ko, yung sun bibigyan kayo ng confidence, ng lakas ng loob, bagong ikaw na yan. Pinapatunayan itong Queen of Wands na barahan na marami sa inyo Aries ang nag-matured na. Matured in decision making, sa paggagawa ng mga bagay-bagay, hindi na basta-basta go lang ng go. Ngayon natuto na kayo, nagiging matalino kayo, nag-research na kayo, at nagtatanong-tanong na kayo, talagang tinatest nyo muna yung waters before jumping to it. You are considering to the both sides of the coin, kung ano man talagang gusto mong pasukin. Hindi ka basta-basta nag-judge na rin ng mga sitwasyon na pangyayari hanggat hindi mo inaalam muna ang katotohanan. Okay? Which is a very good virtue or magandang pag-uugali or mindset na kailangan pagpatuloy, Aries. Pang-anim, Hierophant. Okay, Hierophant, I can feel here that most of you Aries are protected by the divine creation, the divine universe, mga ancestors mo, spirit guides, angels, guardian angels mo. Siguro marami sa inyo, Aries, ang mga lately parang na-involve sa muntik ng aksidente, parang na-involve sa trouble, sa awa, kung ano parang unfortunate events na parang hindi maganda, hindi umayon sa'yo, but somehow nalagpasan mo or parang biglang nagkaroon ng milagro na nakasurvive ka. It's because of this Hierophant card na pinapakita na guided kayo, ang tinulungan kayo ng mga ancestors, guardian angels para malagpasan iyon. And I'm so happy with this Aries, kasi marami din sa inyo parang nagtatap na into spirituality also. Merong iba sa inyo na parang nagiging religious na uli, or parang nagiging madasali na uli, or parang most of the Aries also believe in this kind of thing na tarot reading, numerology, feng shui, yung mga pamahiin, bumabalik na yung mindset nyo na sa mga ganyang bagay. Okay, tingnan natin. Oh, Page of Wands. So, ayan, nakatapat na dito sa right pa rin. Yung Queen of Wands is all about maturity in terms of emotions and decision making. Ang Page of Wands is, ayun, naka-connect din siya sa Page of Cups, being grateful. Kung titignan mo, dyan yung Three of Pyramids, yung malapit ka na sa tatlong pyramid ng mga pangarap mo, mga nais mong matagumpay na nais mong makamit. But kung titignan mo, hawak-hawak mo ang wands, may maliliit pa ng mga dahon na tumutubo. Yan yung sinasabi ng universe na maging grateful ka. Yan muna yung mga ambon-ambon lang muna ng blessings. Pero kung matutunan mong ma-appreciate na ay galing ito sa universe na blessing, alam ko may mas marami pa, marunong ka magpasalamat, tinitingnan mo, at least somehow may tumutubo, at least somehow may pumapasok, diba? Pag ganyan ang mindset mo, talagang hindi magtatagal, makakamit mo ang blessings. But
if you are expecting na gusto mo biglaan malakihan agad, of course hindi naman ganon ang buhay sa mundo, hindi naman ganon ang proseso ng universe. Kailangan mo nang pagdaanan ang lahat, pagsubok, itetest ka bago mo makuha ang ninanais mo. Being grateful, magpasalamat sa mga biyaya kahit maliit ay magbubunga ng mas malaking blessing or biyaya din. Pangwalo, King of Swords. Okay, I can see her connected din sa the sun. Masabi ko nga, tama nga, mas magiging matapang kayo para magiging, di ko masabi yung English term, parang magiging matapang yung parang yung, what is this? Kasi parang go lang kayo ng go, sugod kayo na sugod na hindi na kayo natatakot. Parang puno na kayo ng confidence, hindi na kayo natatakot. But at the same time, dahil nagkatapat siya sa Ace of Pentacles, talagang hindi na kayo magtatakot. Magte-take risk. Hindi na kayo matatakot na mag-take ng risk or parang sumugal. Not literally sugal na kinalaman sa pera. Magsugal lang pagpasok ng negosyo, lumipat na isang trabaho, umalis na sa isang trabaho na wala namang naidudulot at maghanap ng bago. Hindi na kayo natatakot sa ganun. Parang puno na ng confidence or puno na ng ang buhay mo ngayon. Okay, but since nakatapat siya sa Ace of Pentacles, Aries, ang ibig sabihin, anumang mga bagay na nais mong pasukin na may kinalaman sa pera ay talagang walang doubts or talagang magtutuloy-tuloy, hindi ka na magdadalawang isip, talagang you will go for it. Ninth card mo, the Fool. Kita mo? Pagaling sa Hangman, pagaling dun sa mga panahon na walang movement or improvement ang buhay mo. Here comes the Fool. The universe is reminding you, Aries, na enjoy your life. Enjoy your current situation. Hindi man totally mo pa nakakamit ang mga biyaya. Maliit man yung dumating mo, at least enjoy it. Okay? Have time to enjoy yourself kasi matagal na panahon na nagsuffer ka ng mga problema or maraming pinagdaanan mo. Kailangan this Fool, kailangan mo maging happy. Yellow is the color of joy. At the same time, gawaan mo ng paraan na yung buhay mo ay mag-enjoy mo, na hindi puro baka ngayon tagal na panahon kung kailan wala ka ng pinag-aaral, kung kailan wala ka ng responsibility, baka mas lalong lumala yung stress mo. No, you need to do things na para maaliw or guminhawa naman ang buhay mo. Okay? 10th and last card, Three of Swords. Okay. I can see her, dahil makatapat sa the Queen of Wands sa maturity. Ang nakikita ko dito sa Three of Swords na to is that parang medyo nahihirapan ka pa rin. Meron pa rin parang apektado ko pa rin sa sinasabi ng ibang tao. Parang sa pressure sa paligid mo. Although sinasabi ko matured ka na in decision making. But in terms of reaction o pag-react or pag-accept sa mga criticisms o sa mga sinasabi ng ibang tao, dyan medyo may kadapat niyang ayusin with this Three of Swords. But all in all, makakaya mo yan kasi pag nagsimula ka na sa maturity, magtutuloy-tuloy na yan. Lahat na holistic na yung pagmamatured mo. And Aries, congratulations. I hope na nasundan mo, maliwanag ang advice ng universe. Ang message ng universe sa inyo, maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support, pagmamahal. Hanggang sa sunod nating pagsasama. Kapag hindi pa ka nakasubscribe, please subscribe naman. Mag-comment kayo kapag nakasunod kayo. Of course, don't forget to click the notification bell para lagi ka updated sa mga susunod na videos natin pagsasamahan. Pinamahal kong soulmate, nasaan mga naroon? Ano man ang ginagawa nyo ngayon, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.